Ngayon pong umaga, as we continue, ating pong pinag-uusapan, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon, part number 19, at ang pag-uusapan natin ay si Matthew. From corruption to great commission. Tayo po muna tayong lahat as we pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito na inyong kalob sa amin. Salamat Panginoon dahil muli ka naming masasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli Panginoon kaming makakarinig ng inyong salita. Hiling po namin ang gabay ng Banal na Espiritu, gabayan kaming lahat, matuto, lumago, at makakain spiritually, at ito po ay aming ikalusog, ikamatured bilang Kristiyano. Dalangin din namin, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway, ang aming sinasawata, na huwag pong makapamagitan sa aming kalagitnaan, sa halip, ang inyong Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin, mag-empower sa amin, at siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Wala kami, Panginoong, magagawa kung wala po kayo. Hiling din po namin, Panginoon, ang pagpapatawad mo sa mga kasalaning aming nagawa. Wala kaming ni isang kasalanan na pwedeng itago, ilihim sa inyo. Lahat ng aming ginawa na labag sa inyong kalooban, ito pong lahat, Panginoon, ay alam nyo. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapalinis ngayong umaga, nang sa gayon, maging karapat dapat kami sa pananambahang ito at sa paikinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayo. Kahit gaano ka pa kanotorious sa kasalanang ginagawa mo, kaya kang baguhin ng Panginoon. Kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano pa yung nagawa nating kasalanan, kayang-kaya ng Diyos na tayo'y baguhin. Dahil ang Diyos ang may kakayanan lang na magpabago ng ating pong mga buhay at ang ating pong mga pamumuhay. Wala na pong iba. Hindi po kayang baguhin ng relihiyon ng ating buhay. Hindi po kayang baguhin ng mga taong nakapaligid sa atin ang ating buhay. Hindi po kayang baguhin ng ating mga magulang ang ating buhay. Tanging ang Panginoon Kristo lamang po ang kayang bumago ng ating buhay. Ang ating pag-uusapan ngayon sa ating title, ito po ay isa sa mga apostol ng Panginoon. Ito po ay si Matthew. Ang sabi dito, from corruption to great commission. Pag-uusapan natin kung ano yung buhay ni Matthew, kung gaano siya kabrutal bilang corrupt na nagtatrabaho sa gobyerno, mamaya yan pag-uusapan natin, at kung papaano siya binago ng Panginoon. Kaya kung meron kayong kakilala na iniisip nyo, itong taong ito mukhang malabo nang magbago ito nagkakamali po kayo. Pag yan ay nakakilala sa Panginoon, baka magulat ka pa isang araw, sabi mo, nakakahanga ito nakakabilib ito Alam na alam ko dati buhay nito, pero iba ng ibang buhay nila. Para baga ito siya dati, ngayon ito na siya. Kabaligtaran nung nakita ko. Amen? At marami po tayong miyembro dito, binago ng Panginoon. Mula sa burak ng kasalanan, inahon ng Diyos, nilinis ng Diyos, pinaputi na katulad ng asno. At kitang-kita ngayon na ang ningning ng kanilang patotoo dahil sa Kristo na nagbago ng kanilang buhay. Kaya lagi pong may pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Lalo na andyan ang Panginoon para po sa atin. Ngayon pong umaga, ating pong pag-uusapan, ito pong buhay ni Matthew. Sino ba si Matthew? Atin munang tunghayan, ano ba ang kanyang pangalan? Let's open our Bible if you have. Luke chapter 5, verse number 27. Ito po ang sabi, and after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. Ito po yung view o yung account ni Luke. Ang nakalagay dyan, pinangalanan ni Luke, ang pangalan niya ay Levi. Maraming scholar na nagsasabi, kaya daw ito Levi, dahil ito ay galing sa lipi ni Levi. Meaning to say, itong si Matthew,
Levite siya. Ano po? Levi. Kaya lang inaasahan Sir Lester na siya'y maglilingkod sa templo. Kasi Levi siya eh. Dapat nagsiserve siya sa templo eh. Pero ibang karir ang kanyang pinili. Naging siya? Tax collector. Mamaya pag-uusapan po natin ito. Okay, Levi. Ano naman ang sabi sa account mismo niya? Sa book of Matthew, chapter 9, verse number 9, sabi dito, same story, pero iba na yung pangalan na ibinigay niya na siya mismo ang nagsulat. Ganito po ang sinasabi. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. And he rose and followed him. Meaning, same account but different name. Ano ibig sabihin nito? Ganito po yun. Yung pong pangalang Levi, ito po ay Hebrew name. Hebrew name. At ito pong Matthew, ito po ay Greek name. Anyan ba? Okay. Na ang ibig sabihin, the gift of God. Actually, Sir Lester, ang tumawag ng Matthew kay Matthew, ang Panginoon. No po? Pinalitan niya yung Levi into Greek word na Matthew, na ang ibig sabihin, the gift of God. Ang gandang pangalan pala nito, Sir Gerald? Ay, ibig sabihin pala ng pangalan ng anak mo, si Matthew, gift of God. No po? Regalo ng Diyos. No po? Kaya po ang mga bata talaga, yung mga anak, sabi ng Bible, yan ay reward o regalo ng Diyos po sa atin. Kaya kung kayo po ay merong 12 anak, napakarami niyo pong regalo galing sa Diyos. Ano po? At kung naman po kayo ay merong 2 anak, yan po ay regalo ng Diyos sa inyo. At kung kayo naman po ay may 1 anak, regalo po yan ng Diyos sa inyo. At kung kayo naman po ay wala pang anak, hintayin niyo po yung regalo ng Diyos. Darating din po yun. Amen? Sa panahon niya. Gift of God. Lalo na kapag ang mga anak nyo, nadala nyo sa Panginoon. Lumaki na may takot sa Diyos. Sasabihin nyo sa mga anak nyo, anak, tunay nga na ikay regalo ng Diyos. Kaya nga po ang mga bata, atin po silang hinihikayat, ating mga magulang, na please mga magulang, hikayatin niyo po yung inyong mga anak dito sa church. Nang sa gayoon, yung salita ng Diyos mag-penetrate sa kanilang buhay at itong katotohanan na ito na ang anak ay reward, ang anak ay gift ng Diyos. Ito ay mangyari sa kanilang buhay na someday sabihin nyo, anak, tunay nga na ikay regalo ng Diyos sa akin. Dahil sa ibinibigay mo sa akin, tuwing kinsenas at katapusan, 20,000. Amen? Ang ganda ng buhay eh. Sumunod sa Diyos eh. Pinagpala ng Diyos eh. Ang buhay nila, bahay, trabaho, simbahan. Bahay, trabaho, simbahan. Kung yan ay nag-aaral, bahay, eskwelahan, simbahan. Bahay, eskwelahan, simbahan. Wala nang sideline na kung ano-ano pang mga barkada kung saan-saan pa pumupunta, gabing-gabi na pag tinetext mo, pinapatayan ka pa ng cellphone. Pagpapalain po yung mga batang may takot sa Panginoon. At mangyayari yung nakalista sa Biblia na sila'y reward, sila'y gift ng Diyos kapag ang bata ay lalo na napalaki natin sa church. Ang bata ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Sila'y mamumuhay ng may katinuan. Sabihin nyo nga po, may katinuan. Kaya kung ang napapansin nyo ay yung mga anak ay walang katinuan, ano po solusyon? Dalin kay Kristo. Dalin sa church. Napakahirap na pong magpalaki ng bata sa panahon natin ngayon. Mahirap na pong paluin ngayon yan sa eskwelahan dahil bawal.
Doon pa lang, nakukonsinti na sa eskwelahan pa lang. Samantalang ang oras ng mga bata ngayon ay nauukol sa mahabang panahon sa eskwelahan. Hindi katulad nung araw sa eskwelahan dahil sa mahabang oras nila doon. Doon pa lang sa eskwelahan dahil sa mga teacher, nadidisiplina na sila. Ngayon, it's so hard to discipline yung mga bata sa loob ng eskwelahan for how many years na nasa loob sila ng eskwelahan, na hirap ang mga teacher na sila po'y ngayon, disiplinahin. Nung araw wag ka lang gumawa ng eskwelahan ng eskwelahan, ng assignment. Ay talagang hindi ka gagawa ng eskwelahan. Pag hindi ka gumawa ng assignment nung araw, naranasan ko yan, padadapain ka sa desk. At hindi lang yon, kakapain yung puwitan mo. Baka naglagay ka ng notebook. At hindi lang yon, talagang una't kilikili kang papaluin ng teacher mo. Naranasan ko po yun. Minsan, naganyan po ako. Tuloy, tuwing magbibigay yung teacher ko ng assignment, gumagawa talaga ako. Nag-aaral talaga akong mabuti. Pero sa ngayon, mahirap na magdisiplina sa mga estudyante. Baka videohan ka niyan at i-hashtag, Rapi, Tulpo. It's so hard. Di po ba? How many years ang mga bata sa eskwelahan? Kaya po pala tinawag na K-12. Ano po ibig sabihin yan? From kinder to grade 12. Biruin nyo, 12 taon plus 2, 14 years. 4 years old pa lang yung anak mo. Kaya nga sabi ko doon sa pinuntahan namin, nag-invite sa amin doon sa 3rd year birthday ng aso. Sabi ko, 1 year na lang pala, kinder na aso nyo. Hello. Just imagine, almost 14 years ang bata sa eskwelahan. Nahirap magdisiplina ang mga authority nila sa loob ng eskwelahan. And then another 4 years sa college. How many years na? 18 years? Nahirap ang mga teacher na sila ay disiplinahin. Kaya nga po, it is important, kahit Sunday man lang, madala ang mga bata sa simbahan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya ngayon ang mga bata, hindi ganoong kahuhusay sa pag-aaral. Abay, grade 11 na. Hindi pa fluent magbasa ng English. Di ba sir, ganoon? Kaya kung minsan nagsasummer pa mga ito Yung mga binata at walang masyadong responsibilidad, sila yung nagsasamer. At kasalanan pa nila dahil sila'y single. Sila ang nagsasamer. Di ba sir, ganoon? Naranasan ng mga teacher natin yan. Samantalang nung araw, kwento ng tatay ko, abay, grade student ka pa lang, nasa elementary ka pa lang, marunong ng uminglis. Di po ba? Ano kaya ang dahilan? Ako'y naniniwala, isa sa reason nun is discipline. Are you with me? Discipline yun. At kaya nung tinanggal sa eskwelahan yung discipline, nasunod ang gusto ng mga bata. Naakala ng mga bata, tama yung gusto nila. Hindi nila alam, mas tama ang iniisip ng matanda kaysa sa kanila. Dahil hindi man disiplina ng mga tamang nag-iisip na magulang sa bata, nahirapan sila. At ang nasunod mga bata. Kaya nung mawala na ang disiplina, naging bopol na ang mga estudyante sa eskwelahan. Are you with me? Nung araw talagang papaluin pa yung kamay mo pag pinagsusulat kang ganun at hindi tuwid yung sulat mo, tutuwid ang kamay mo. Discipline. Even sa loob ng church, it is important na ang simbahan may disiplina. Next to ano yan? Sabi nga nung Marcos di ba? Cleanliness next to godliness. No? How about discipline? Mahalaga ang disiplina. Even the Word of God, let all things be done decently and in order. Ano po? Ngayon po, yun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Matthew, the gift of God. Ngayon po, sino po ang tatay nito pong si
si Matthew. Ito po ang sabi sa account ni Mark. Mark 2 verse number 14. And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus. Sino po tatay niya? Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and he said unto him, Follow me, and he rose and followed him. Si Alphaeus ang tatay niya. Pero nung ako'y pag-aralan kong mabuti po ito, meron pala siyang kapatid na apostol din, si Matthew. Sino po? Let's open our Bible, Mark 3 verse 18. And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus. Sinong James ito? Maraming James sa Bible. Si James the Less po ito. Hindi po ito yung James na kapatid ng Panginoong Kristo sa laman, at hindi rin ito yung James na kapatid ni John the Beloved. Ito po ay James the Less. Ito po ay kapatid ni Matthew. Ayan. O, pwede na tayong umuwi. Amen? Meron na po tayong natutunan. Alam niyo po ba, Sir Jaime, na possible talaga yung magkakapatid na ginagamit ng Diyos mightily sa ministry? Peter and Andrew, John and James. Dito sa Pilipinas, sinong magkapatid ang ginagamit ng Diyos mightily sa ministry? Abante Brothers. Si Laurina Brothers. Ano pa? Barrera Brothers. And someday, Topacio Brothers. And someday, Saavedra Brothers. And someday, Magat Brothers. Amen? And someday, Kasan Brothers. And someday, brother and sister Bagares. Walang kapatid si Ayos na lalaki eh. Amen? And someday, amen, Reyes Brothers. Are you with me? And someday, Kulala Brothers. And someday, Sanchanco Brothers. And someday, Bernardo Brothers. Napagtanto ko po, dito sa church, maraming magkakapangalan, maraming joy. Di po ba? Maraming grace, maraming Joel. At ang isa sa pinakamarami dito, Bernardo. Amen? Pastor nyo, Bernardo, Ruel Bernardo, etc. Possible na sila ay magkakapatid na naglilingkod mightily sa Panginoon. Amen? Ang sarap kaya ng mga kapatid na kayong magkapatid, parehas na ginagamit ng Diyos mightily sa ministry. No po? Sabi nga ganoon masarap na meron kang kasama na kapatid dito sa church, sa spiritual. At higit sa lahat, masarap na kapatid mo siya spiritually. Tapos kapatid mo siya sa pasalaman na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, meron tayo ditong mga members, sinisikap nila, ipinagpipray nila, na yung kanilang mahal sa buhay, madala nila talaga sa Panginoon para ma-experience din nila kung ano yung nararanasan nilang service sa Panginoon. That there is joy in serving Jesus. Yung bang kung minsan pag nagpe-fellowship, nanghihinayang sila, sabing ganoon, nako, kung andito lang sana yung kapatid ko, baka yung kapatid ko na lalaking ngayon, baka nagpipreach na rin dito sa church. Baka yung kapatid namin na yun, baka nagpapakanta na rin dito. Baka kung nandito sa church yung kapatid namin, baka nag-a-usher na rin doon. Baka yung kapatid namin kung nandito, baka nandun na rin sa audio. Baka yung kapatid namin kung nandito, nasa choir na rin. Baka kung nandito yung anak ko, baka kasali na rin siya sa nagbibideo. Nakalive ba tayo? Anong channel yan? Baka kung nandito lamang yung isa kong anak, baka siya na yung
nagbe-welcome song. At meron na siyang katandem na talagang pag nagpakanda, no? Ready sing, amen. Talagang masaya. Amen for that. Kung nandito lamang sila, masarap na ang buong tahanan, buong pamilya, kasamang naglilingkod. Kaya nung masave itong si Andrew, niyakag niya si Peter. At itong mga magkakapatid na ito, ginamit ng Panginoon mightily sa larangan ng paglilingkod. Amen? Yung bang pag nagkumustahan, kapatid, kumusta ka na? Kumusta na yung gawain mo doon sa Bicol? Ay, sa biyaya ng Panginoon, maraming naliligtas, maraming naglilingkod sa Panginoon, may mga pamilyang nagmamahal sa Panginoon. O ikaw ba dyan, kumusta ka dyan sa Pangasinan? Okay naman kami dito, kakabaptize lang namin ng 10. Wow, amen. Amen for that. Yung ganoong kumustahan, yung ganoong kwentuhan na ang pinagkukwentuhan nila, yung kaharian ng Diyos. Amen? Hindi yung ting, 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 ting. Amen? Kundi ang kaharian ng Panginoon. Number 3, yun ang kanyang magulang, yun ang kanyang tatay, walang binanggit kung sino ang magulang nitong si Matthew. Number 3, his occupation. Ano ang occupation nitong si Matthew? Luke chapter 5, verse number 27, ito po ang sabi. And after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom. And he said unto him, follow me. Nilagyan ko po ng highlight yung trabaho po ni Matthew. Ang trabaho po ni Matthew, siya po ay publican. At pag sinabi pong publican, tax collector. Si Matthew po ay tax collector. Ano naman, pastor, ang masama sa pagiging tax collector? May masama pa sa pagiging tax collector? May masama ba na ikay isang empleyado? May masama ba na ikay may trabaho at ang trabaho mo ay tax collector? Wala po kung ikaw ay matino. Amen? Wala pong masama kung anong trabaho meron tayo. Hindi po masama na ikay kapitan ng barangay. Hindi po masama na ikay mayor ng isang municipality. Hindi po masama na ikaw po'y congressman ng isang distrito. Hindi po masama yon. Are you with me? Pero dito po yon sasama. Atin po itong pag-usapan. Napakatalino talaga ng Roman Empire. Mahusay talaga sila sa paggogobyerno at mga diskarte. Ano po ang ginawa ng Roman Empire nung panahon ng Panginoong Jesucristo? Ganito po ang ginawa ng Roman Empire. Sila po ay nag-hire ng mga tax collector ng mga lokal kung saan doon sila nakatira. Halimbawa, Sir Jaime, ganito po yan. Ganito katalino ang Roman Empire. Kung si Jaime ay taga Malipangpang at kilala niya lahat ng taga San Ildefonso, ikaw, Jaime, ang gagawin kong tax collector. Para nang sa gayoon, walang makaligtas dahil kabisado ni Jaime kung sino ang may-ari nitong babuyan, ng mga manukan, ng bimig, yung Eagle, yung DB Mart, 7 Mart, Jollibee, ano pa, Save More, ano pa, One San Ildefonso, Mercury Drug, ano pa, Jupiter Drug. Alam niya, ikaw, Jaime, ang ilalagay ko dito. Nang sa gayon, lahat sila masisigil mo at alam mo kung magkano singil. Dahil alam mo ang kinikita nila. Di po ba napakahusay ng Roman Empire? Ganun ang kanilang ginawa. Kaya nila kinuha si Matthew dahil kabisado ni Matthew yung lugar nila. Kung sino ang may mga trabaho. Kung sino yung pumapasok sa call center agent. Kung sino yung mga work from home. Kung sino yung mga magsasaka. Kung sino yung mga mananahi. Kung sino yung mga labandero, labandera. Kabisado niya. Ngayon, ito po ang problema.
Bibigyan ka ng Roman Empire kung magkano ang sisingilin mo. Pero wala kang sahod. Payag ba kayo noon? Pero pinahintulutan ng Roman Empire, pasobrahin nyo yung sigil at yung sobra sa inyo. Diyan po nag-ugat ang korupsyon ng mga tax collector. Tax collector were expected to overcollect and retain commission to serve as their pay. However, they were notorious, ito problema nila, for overcharging beyond what was expected. Are you with me? Alam nyo, dito po natukso ang mga tax collector. Kaya yung mga tax collector nung araw, pahirap sa mga Hudyo. Kung paanong sabi ng Luke chapter 19 na itong si Zacchaeus, dahil sa over-collection, overpricing, o kumbaga, sobrang singil, sobrang pangingikil nila, ganito po ang sabi, at naging status ni Zacchaeus bilang publikano o tax collector. Luke chapter 19, verse number 2. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Bakit yumaman? Dahil sa mga sobrang singil. Kasi Sir Jaime, ganito yan eh. Unlimited ka na. Ikaw na ang magdidesisyon kung magkano sisingilin mo sa bimig. Are you with me? At kapag ikaw na yung may authority, binigyan ka ng ganong kapamahalaan, ikaw na ang sisingil niyan. Ikaw na yung titingin ng coaching bibilingin mo. Titingin ka na kagad. Ay ito, dito ko kukunin ito doon sa farmer na yon. Ay ito, kukunin ko doon sa butika na yon. Ikaw na, kaya mo na Jaime na bilhin ang gusto mong bilhin. Dahil ikaw na ang masusunod sa paniningil ng buwis. Bakuha lang ng Roman Empire, yung kota nila, yung sobra doon, sayo na. Bakit yumaman ang publikan? Dahil sa kanilang ginagawang yon. Alam nyo ang sabi ng Pharisee doon sa publika na nagpe-pray? Ano po? At bago yon, sabi dito ni Zacchaeus, bago tayo sa publikan na nagpe-pray, sabi ng Luke chapter 19 verse number 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Ganun kayaman. And if I have taken anything from any man by false accusation o sa maling paniningil, I restore him fourfold. O, di ba si Zacchaeus umaamin? Talagang siya ay naningil ng sobra-sobra. Talagang siya ay naningil na mayroong daya. Sabi niya ganoon, kung meron akong nadaya, kung meron akong nasingil ng sobra-sobra, Panginoon, ibabalik ko po ng 4 na beses. Ganoon sila kayaman. Yumayaman sila samantalang iba'y humihirap. No po? Okay. At ito po naman si Matthew. Tignan niyo po kung gaano maghanda itong si Matthew, kung gaano kayaman. Luke chapter 5, verse number 29. Again, huwag niyo po akong ma-misinterpret. Hindi po masamang yumaman. Sabihin niyo yan sa katabi niyo, hindi masamang yumaman. Kapag ang kayamanan ay dumating sa iyo sa mabuting kaparaanan. Amen? At walang kahalong korupsyon. Sabing ganoon ng Luke chapter 5, verse number 29, ito po yung situation ni Matthew, kung paano siyang naghahanda, ganito po ang sabi,
And Levi made him a great peace. Great peace. Matinding handaan. Matinding piyesta. Kayang magpapiesta. Nitong si Levi, ganoon po siya kayaman. And there was a great company of publicans and of other that sat down with them. Aba, sino ba ang hindi gusto ng ganitong posisyon kung dito kayayaman at kung kayamanan lang ang habol mo? Magpublikano ka na lang. Maging tax collector ka na lang sa panahon na yon. Dahil madaling yumaman. Ano po? Grabe. Yumayaman sila dahil sa sobrang singil sa kanilang kababayan. Pahirap sila sa kanilang mga kababayan. Namumunini sila habang iba naman ay naghihirap. Kaya ang tingin nila sa mga tax collector, taksil sa Diyos at taksil sa bayan. You see, Hudyo ka tapos ang pinaglilingkuran mo yung mga tawag dyan, Roman Empire, o yung sa Tagalog, yung taga-ibang lugar, bayan, tawag dyan? Dayuhan. Doon ka naglilingkod, tapos ang pinaparusahan mo sa paglilingkod mong ginagawa sa kanila ang iyong kababayan, taksil sa Diyos. Yun ang tingin ng kapwa niya Hudyo kay Matthew. Taksil ka sa Diyos at taksil ka sa bayan. Nung panahon ng Hapon, ano po ang mga tawag sa mga Pilipinong ang amo nila ay ang mga Hapon? Ang pag nililingkuran nila Hapon, anong po ang tawag sa mga Pilipinong ito? Makapili. Sa panahon ng Hapon, ang tawag sa kanila, makapili. Mga Pilipino na tinutulungan ay ang mga Hapon. Yung bang isusuplong nila yung mga gerilya. Andun ang mga Pilipinong gerilya nakatago sa bahay nila Lester. Andun yung mga gerilyang Pilipino nakatago sa bahay nila Lance. Habang ang aba ay nagluluto ng puto. Sugurin niyo po doon, nandun po silang lahat. Ang tawag sa kanila ay makapili. At hate na mga Pilipino, yung kapwa nila Pilipino na ang pinaglilingkuran ay mga Hapon. Nakukuha niyo po yung senaryo kung gaano yung galit ng mga Hudyo. Kanino po? Kay Matthew. Hindi lang nila magalaw si Matthew dahil under power or under authority ng Roman Empire. Pero sa totoo lang mga kapatid, lahat ng makakitang mga Hudyo sa mga tax collector, ang gusto nila talagang gusto nila pisina yung mga yan eh. Dahil pahirap sa kanilang kabuhayan, pahirap sa kanilang negosyo. Sila yung umaalma dahil sa taas ng sigil ng tax. Di po ba? Nga lang din tayo dito eh. Kapag tayo tumataas yung tax natin, talagang umaalma din tayo eh. Di po ba? Kapag nakakakita tayo ng bako, sabi kagad natin, nasaan ang tax natin? Bakit bako pa rin dito? Abay, 20 taon na nakakalipas, bako pa rin ito. Nasaan ang mga tax natin? Kaya mga kapatid, every time na may mga Hudyo na makikita si Matthew na naniningil, hindi po sila natutuwa. Alam niyo po ba mga kapatid, here's the reality. May mga ugali rin tayo na hindi natutuwa yung mga taong nakakakita nito. Pero salamat sa Panginoon, binago tayo ng Panginoon. Merong ganyan tayo. Hindi natutuwa yung kapitbahay natin. Hindi natutuwa yung kapatid natin. Hindi natutuwa yung mga classmate natin dahil bully tayo. Yung bang lalagyan mo ng malaking bato yung bag. Kaya pala pag ganun ang bigat. May mga ganyan tayong ugali na hindi natutuwa yung mga tao nakapaligid sa atin. Pero isang araw nang ma-encounter natin ng Panginoon, nang makilala ng Panginoon, binago tayo ng Diyos. Ganon din po si Matthew. Hindi natutuwa ang mga taong nakikita ang kanyang ginagawa.
Yung bang pag magbabayad ka ng tax, tinitignan na ni Matthew yung kotse na kanyang bibilin. Are you listening? Sample lang yun, wala namang kotse nung araw. No, para lang tayo makarelate. No? Again. Ito pa po ang tingin ng mga tao sa kanila. Even the Pharisee, ito ang tingin sa mga tax collector. Luke chapter 18, verse 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Ganon ang tingin ng publikano o ng Pharisee sa publican. Ano po? Extortioner. Pag sinabing extortioner, nangingikil, nangihingi ng sapilitan, mandaragbong, magnanakaw, at pag sinabing unjust, maduga, madaya, dinadaya ang pagkokolekta ng tax. Hanggang sa mabuo ang Proverbs na ito ng mga Hudyo. Ito po ang Proverbs ng mga Hudyo. Sabi dito, 6 publicans and half a dozen extortioners. Proverbs po ito ng mga Hudyo sa mga tax collector. Kapag daw merong 6 na publikano, kapag sinabing half dozen, 6 din po ito, merong 6 na extortioner, merong 6 na mandarangbong, merong 6 na mandaraya. Kaya yun po, Luke chapter 5, verse number 27. And after these things, he went forth and saw a publican named Levi. Dilagyan ko po ng highlight yung sitting at the receipt of custom. Pag nakita na po ng mga taong nakaupo na sila sa paniningil ng buwit, doon sa booth nila, pag nakita na po yan ng mga tao, ito po ang tawag nila sa upuan ng mga tax collector. Pag sinabing sitting at the receipt of custom, ganito po nila ito tinitignan. An evil seat in the eyes of many Jews. Masamang upuan. Ayun, nakaupo na naman yung sa masamang upuan, yung mga maniningil ng buwis. Ano po? Ganoon nila tinitignan yung mga tax collector. Mula sa upuan ng masama, tinawag ng Panginoon. Are you with me? Mula sa ganoong sitwasyon nila, mula sa ganoong sitwasyon ni Matthew, sa upuan ng masama, sa upuan ng pandaraya, sa upuan na kung saan pinapahirapan ang taong bayan, mula doon sa upuang yon, tinawag ng Panginoon. Amen? Kuminsan, kanya-kanya rin tayo ng upuan. Salamat sa upuang yon. Sabi ng Panginoon, anak, tumayo ka na dyan sa upuang yan. Dahil maraming taong hindi natutuwa kapag dyan ka nakaupo. Kuminsan, yung upuan yon, upuan ng pride. Kuminsan, yung upuan yon, yung upuan ng chismis. Kuminsan, yung upuan yon, yung upuan ng pagkukwentuhan ng mga taong yung bang sinisiraan. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka na sa upuang yan. Maraming taong hindi natutuwa sa upuang yan. Tumayo ka na dyan. Sabi ng Panginoon, number 4, His calling. Luke chapter 5, verse number 27. And after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. Umalis ka na dyan. Sumunod ka na sa akin.
Ito po ang invitation na huwag niyong tatanggihan. Are you with me? Kapag meron pong preaching na pinasusunod ka ng Diyos, yun po yung invitation na huwag niyong tatanggihan. Tumanggi ka na sa ibang invitation. Inimbitahan ka ng kapitbahay mo. Tumanggi ka na doon. Okay lang yan kuminsan. Pero yung invitation na wag po nating tatanggihan para umayos yung buhay natin, yung invitation ng ano po, ng Panginoon. Are you with me? Sabi ng Panginoon, Matthew, follow me. Sumunod ka sa akin. At yung invitation na ito, hindi pinaghindian ni Matthew. Again, salamat po sa mga bitsita natin ngayon. Yung invitation, hindi nyo hinindian. At kasama namin ngayon kayo. Ito po ang invitation na mahalaga. Ito po yung invitation na magpapabago ng buhay natin. Ito po yung invitation na tatanggalin tayo sa upuan na kung saan maraming taong naiinis, nagagalit na gusto na lang tayong pirisin, gusto na lang tayong mamatay. Ito yung upuan na kung saan tatanggalin tayo ng Panginoon. Ito yung invitation na mahalaga na hindi natin mamiss. Kaya every Sunday, wag nating mamiss yung invitation ng Panginoon sa buhay natin. Pag sinabi ng Panginoon, anak, alis ka na dyan. Sunod ka na sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, Sir Jaime, hindi sasabihin ng Panginoon na sumunod ka sa akin kung wala naman siyang plano sa pagsunod sa Kanya. Follow me. Nung tinawag ng Panginoon si Matthew, hindi siya nagdalawang loob kung hindi siya ay sumunod. Ito po yung katibayan na si Matthew ay sumunod. Luke chapter 5 verse 28. Nung sinabi ng Panginoon, follow me, verse 28, He left all. Ano to, Sir Jaime? Iniwan ba niya yung upuan? Yung boat, iniwan ba niya? Ang sabi ng Bible, iniwan niya lahat. Rose up, tumayo ba siya doon sa upuan na yon? Tumayo siya and followed Him. Iniwanan niya lahat. Yung buhay niya na dating naniningil, iniwanan niya na yon. Just imagine ang iniwanan niya, hindi lang upuan, kundi napakalaking pera, napakalaking kita. Iniwanan niya lahat, sabi ng Bible. The word he left all, completely abandoning his office bilang tax collector and everything connected with it. Yung kanyang listahan ng mga sinisingil niya, iniwanan. Yung ballpen ng pangsulat niya, iniwanan. Yung connection niya sa Roman Empire, iniwan niya, nag-resign. Yung upuan niya na ang tingin ng mga Hudyo ay upuan ng masama, iniwanan. Yung boot, iniwanan. At sumunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon, meron talaga tayong dapat iwanan. Hindi pwedeng dala-dala pa rin po natin yung mga ipinapaiwan na sa atin ng Panginoon. Katulad ni Pedro, iniwanan ng pangingisda. At marami pong lingkod ng Diyos, iniwanan ang kanilang propesyon para tumugon sa panawagan ng Diyos. Ang ating pong Pastor Medel Barrera, ano po ang kanyang iniwanan? Pagpipiloto. Amen? At maraming pastor ang kanilang iniwanan ang pag-aartista. At sila po yung nagpastor. Amen? Joke lang po yon. Marami silang iniwanan para lang makasunod sa Panginoon. Ang usapang may iniwan para maglingkod sa Panginoon, may tanong si Pedro. Ayan. Di ba si Pedro may iniwanan yung pangingisda? Si Matthew may iniwanan yung kanyang pagiging tax collector. Pera iniwanan dito, hindi basta-basta pera to ha. Malaking pera. Iniwanan. Nako, hirap pala magpastor, ano? Kumikita ka na ng malaki, iiwanan mo pa.
Ano? Ngayon may tanong si Pedro sa usapang may iniwan. Hindi po ito hugot yung may iniwan. Hindi po yun. Ano? Yung bang may isinorender ka sa Panginoon para lang makasunod. Ito po ang tanong ni Pedro. Talagang bida-bida itong si Pedro. Sabi dito, Matthew chapter 19, verse number 27, Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, sabi niya sa Panginoon. Panginoon, lahat iniwan po namin and followed thee at sumunod po kami sa inyo. What shall we have therefore? Panginoon, sa pag-iwan namin ng mga yan, ano po mapapala namin? Meron po ba kaming mapapala na kami sunod lang ng sunod sa inyo? Pupunta sa lugar na ito, susunod kami. Pupunta kami sa bundok na yan, susunod kami. Iniwanan namin ang lahat at sumunod sa inyo. Sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon, meron ba kaming mapapala? O tatanungin ko kayo, ngayon bang pagsisimba natin, sumunod tayo sa Panginoon? Yung bang pag-upo nyo dyan at paikinig ng preaching ng Panginoon, sumunod ba kayo sa Panginoon? Yung bang hindi kayo, yung kayo buhay na buhay at paikinig ng salita ng Diyos, sumusunod ba kayo sa Panginoon? Okay, sumusunod ngayon. Ang tanong, ano ang mapapala natin sa pagsunod sa Diyos? Yun din po ang tanong ni Pedro. Panginoon, ano ang mapapala namin sa pagsunod sa inyo? May mapapala ba tayo ngayong linggong ito? Tingnan nyo nga katabi nyo. Mukha ba tayong may mapapala ngayon dito? Mukhang wala naman Mukhang masakit lang sa tenga yung preaching na pastor at nakakaantok, ang init-init pa. Mukhang ang napala lang natin ngayong umaga yung init ng panahon May mapapala ba tayo? Yun ang tanong ni Pedro, Panginoon, sa pagsunod pa namin sa inyo, may mapapala ba kami? Matthew 19 verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, kayo, ang tinutukoy dito ng Panginoon, kayo na sumusunod sa akin, in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, kayong 12 na sumunod sa akin, ye, kayo, also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Peter, ang mapapala niyong 12, pagdating ng panahon, meron kayo kanya-kanyang trono. Hindi kayo mag-aagawan sa 2 trono. May kanya-kanya kanyang trono sa kaharian ng Diyos. Just imagine trono. May napala. Meron. Tayo, ano mapapala natin? Nakapangako lang yun sa 12. Tayo na sumusunod, ano mapapala natin? Verse number 29. And everyone, kasali na kaya tayo dito? And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive, how many? 100-fold. And shall inherit the everlasting life. Listen carefully. Ang pagsunod sa Diyos, hindi tayo lugi. Meron tayong mapapala. How many fold? 100-fold. Ibe-bless tayo ng Panginoon ng 100 beses ng biyaya na nagmumula sa Kanya. Meron pong mapapala. Sabi nga namin, Sir Jonathan, nung araw, akala nila yung pagsimba-simba, pag-attend ng prayer meeting, walang napapala yung pag-upo-upo niyan. Hindi po totoo yun. May napapala po tayo habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Alam niyo po ba, hanggang ngayon ang pastor nyo, kagabi, nagmuni-muni na naman ako, hindi ko talaga masukat maisip at hindi hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa sitwasyon natin ngayon. Amen? Masasabi nating 100 beses tayong pinagpala ng Diyos. Kasi marami tayong bago dito. Alam niyo po ba na ang Berea nagsimula doon lamang sa sibe ni Ate Cora?
na ang dingding namin is kawayan? Na kapag merong dumadaan doon, sabing ganoon, bahay ng ng manok. Tapos kapag ka umuulan dahil malapit yung bubong ko sa ulo, abay talagang hindi kayo magkakarinigan pag umuulan. Ganun po nagsimula. Pero sabi ng Bible, kayo na sumusunod, sabi ng Bible, pagpapalain kayo ng 100 beses. Kaya pag sinukat natin ngayon yung ating property, 100 beses. Amen? Hindi po mawawalang kabuluhan ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mayroon tayong iniwanan, huwag kang manghinayang doon. Are you with me? Dahil kaya tayong pagpalain higit pa sa mga bagay na ating iniwanan. May mga Kristiyano, dati nagtitinda sila ng alak, malaki ang kita ng alak, ngayon hindi na sila nagtitinda. Sabi nila, mukhang malaki ang nawala sa ating tinda. Pero ang ginawa ng Diyos, pinagpala ng Diyos na mas higit pa. Amen? Kung meron man tayong iiwanan for the sake of Christ, the Lord's promise, 100-fold. Kayang ibigay ng Diyos ang higit pa sa atin pong iniwanan. At sinimulan na ni Matthew ang kanyang calling. He invites his workmate, he invites his office mate. Sinimulan na niya yung kanyang panawagan. Luke chapter 5 verse number 29, and Levi made him a great feast in his own house, and there was a great company of publican and of other that sat down with them. Inimbitahan na niya yung mga kapwa niya publikano, yung mga maniningil sa buwis, at inimbitahan din niya ang Panginoong Kristo para magturo ng kaligtasan at mabago din yung buhay ng mga katrabaho niya. Verse number 30 ng Luke chapter 5, but their scribe and Pharisees murmur against his disciples, saying, why do you eat and drink with publicans and sinners? Sabi ng mga Pharisee na mga galit na galit sa mga publikano, bakit ang Panginoon ninyo ang inimbitahan pa yung mga makakasalanan, yung mga extortioner, yung pahirap sa bayan? Alam niyo kung bakit yung mga disipulo ang kinausap ng Pharisee? No? Dahil sabi noong mga scholar, ang Panginoon lang at saka mga publican ang nasa table. Yung mga Pharisee, bawal silang pumasok doon kasi sinner nga ang tawag nila doon, kaya nasa labas sila at pati mga alagad. Kaya doon kinumpront ng Pharisee itong mga disciples at doon sinabi ito, bakit ganyan yung Panginoon nyo ang kasama mga makakasalanan? At ang Panginoon ang sumagot, hindi ang mga disipulo. Verse number 31 ng Luke chapter 5, and Jesus answering said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. Kung magaling ito at walang sakit, hindi niya kailangan ng physician. May sakit kasi itong mga taong ito dahil sa kanilang kasalanan. Kaya they need physician. Kailangan nila ang physician. Well, of course, ang Panginoon, physician siya, hindi lang ng physical, siya ay physician ng spiritual na buhay. Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya ko sila kausap, kasi kailangan nilang gumaling spiritually. Amen? Tayo pong lahat ay may sakit spiritually. Pero salamat may Panginoon tayo na tayong pagalingin spiritually. Ngayon po, dito tayo magtatapos. Ito pong si Matthew mismo na nagdala sa kanyang mga co-worker sa Panginoon, ito po ang binanggit niya. Siya mismo ang nagsulat nito na parable na galing sa Panginoon. Siya mismo ang nagsulat nito, the parable of two sons.
para maintindihan na natin kung papaanong minahal ng Panginoon ang mga publikano kahit sila'y makasalanan. Matthew 21 verse 28, "But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. May 2 anak, sabi ng tatay, pumunta tayo sa vineyard. May sumagot yung unang anak. He answered and said, I will not, sabi ng unang anak. But afterward, he repented and went. Yung unang anak, kunyari ayaw pa, pero sumunod din. Pangalawa, and he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Yung pangalawa, mukhang sumusunod, pero hindi sumunod. Ganun eh. Yung isa mukhang sumusunod, pero hindi sumunod. Yung isa naman mukhang sumusunod, mukha lang, pero hindi sumunod. Verse 31, whether of them twain did the will of his father? Sino sa kanila ngayon ang sumunod sa kalooban ng Ama? They say unto him, the first. Yung mukhang hindi susunod, pero sumunod. Parang yung katabi nyo, mukhang hindi sumusunod sa Diyos, pero sumusunod. Amen? Okay. They say unto him, the first. Mukhang wala lang gana yung makinig ng salita ng Diyos. Mukha lang, amen? Pero ganado yan, amen? Amen? Tingnan nyo ang katabi nyo. Mukha lang uwing-uwi yan, pero hindi pa uwing-uwi yan, amen? Amen? The first, sabing ganon. Yung mukhang hindi, pero sumusunod. Mukha lang na hindi nagtatights yan, pero nagtatights yan, amen? Mukha lang hindi nagpe-first fruit yan, mukha lang. Pero nagpe-first fruit yan, amen? Mukha lang yung nalilate, pero hindi nalilate yan, amen? Sabi ka doon, the first. Yun ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yan nakukuha yan sa forma. Hindi yan nakukuha sa puting-puti. Hindi yan nakukuha sa maayos ang suklay. Amen? Nakukuha yan saan? Sa pusong sumusunod. Sabi ng mga alagad, the first. Meron kasing mukhang masunurin. Mukhang banal, pero hindi banal. Mukhang matino, pero hindi matino. Mukhang hindi gagawa ng kalokohan, pero punong-puno ng kalokohan. The first, sabing ganon, yun talaga ang sumunod sa kalooban ng Diyos. The first. Jesus said unto them, verily I say unto you, that the what? Publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Sino ang kausap dito ng Panginoon? The Pharisees. Mukha lang ang sama-sama nung siya'y naniningil ng buwis. Mukha lang siyang pahirap nung una sa taong bayan. Amen? Mukhang hindi susunod sa Diyos. In fact, Sir Lester, dapat si Levi nasa templo nung una. Mukhang hindi susunod. Pero nung huli, sumunod. You see the story? Siya mismo ang nagsulat nito. Dahil ito mismo ang buhay ni Matthew. Yung una, palpak ang kanyang pamumuhay. Nung una, hindi siya sumusunod sa Diyos. Pero later on ng kanyang buhay, siya ay sumunod sa Diyos. Kaya kung meron tayong kakilala na para bagang hindi na magbabago, huwag kang mapagod sa kanya. Pag nabago yan, susunod yan sa Panginoon. The first, that the publican and the harlots go into the kingdom of God before you.
Matthew 21:32, marahil ang ilan sa inyo nagtatanong, Pastor, kailan po na-save si Matthew? Noon bang tinawag? Here's the answer. Matthew 21:32, siya mismo rin ang nagsulat nito. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe not. Yung mga Pharisee ang tinutukoy dito. But the what? But the publicans and the harlot believe him. Amen? Save si Matthew. Pero nung tinawag na ng Panginoon, sumunod na rin siya. Na-save si Matthew during John the Baptist ministry. Ano yung pinaniwalaan nila kay John the Baptist? Yung itinuturo niyang righteousness, si Kristo. The Lamb of God. At maraming publikano at kasama dito si Matthew na naniwala at sumampalataya sa Panginoong Kristo because of the preaching of John the Baptist. Kaya nung tinawag na ng Panginoon, it's about time, Matthew, umalis ka na dyan. Totally, iwanan mo na yung ganyang buhay. Di ba may mga ganyan din tayong buhay? Nung masave tayo, hindi naman kagad natin iniwanan yung luma natin pagkatao. Ano po? Pero nung iniwanan na natin, lumago tayo at tumugon na tayo sa panawagan ng Panginoon. And ye, when you had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. Number 4, his service. O number 5, I'm sorry. Ano ang kanyang service na kanyang ginawa? Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Matatapos na po tayo. 3 oras na lang po. Alam niyo po ba na ang Book of Matthew ay napasulat hindi sa Greek, kung hindi sa Hebrew? Bakit po? Kasi gustong yakapin uli ni Matthew yung pinagtaksilan niyang bayan. Ang bansang Israel. Are you with me? Kaya niloob niya, minabuti niya, na isulat ang Book of Matthew sa lingwahe nila. Amen? Amen? Parang ang sinasabi ni Matthew, mga kababayan ko, nais kong malaman nyo, believe ako sa kulay natin. Amen? Mahal ko kayo. Therefore, itong unang gospel na ito, isusulat ko sa wika natin at hindi sa wika ng banyaga kasi mahal na mahal ko kayo. Kayo ang gusto kong makaunawa ng malinaw at silengguwahin natin yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kayo ang gusto kong unang ma-reach out at makaunawa dahil lingwahe natin ang gagamitin ko na makaunawa ng kaligtasan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Amen? Ano po? Niyakap niya uli yung bayang kanyang pinagtaksilan. Ito po ang evidence na sa Hebrew na sulat ang Matthew. Isa pong historian, sabi po dito, si Eusebius. Nandiyan ba anak? Ayan. For Matthew, who had at first preached to the Hebrews, when he was about to go to other peoples, committed this gospel to writing in his native tongue. Another thing, Papias and Origen supported Matthew's gospel originally written in the Jews' own dialect, which will be Hebrew and or Aramaic. Amen? He embraced his Hebrew roots. Niyakap niya ang kanyang bayan, kanyang wika, kanyang kasarian or identity. Bumawi si Matthew sa kanyang pagkukulang sa kanyang inang bayan. Purpose ng Book of Matthew to prove that Jesus is the Messiah. Original audience, Matthew wrote especially to the Jews. At alam na natin to, Sir Jaime, yung susunod na verse, yung Great Commission. Kaya nga ang title natin, From Corruption to Great Commission.
Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ngayong umaga, meron tayo ding mga pagkukulang, di ba, Sir Jaime? Isipin natin yon. At habang may panahon pa, may pagkukulang ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko, ka-churchmate ko, babawi ako. Tayo tayong lahat, tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong salita. Salamat po sa buhay ni Matthew na nung una parang hindi susunod dahil mas pinili pa niya na magtaksil sa bayan sa halip na mag-serve sa temple. Ngunit salamat, Panginoon, sa bandang huli ng buhay ni Matthew, nakinig sa inyo, sumunod sa inyo. Hindi na pinalampas ang inyong invitation. At katulad din, Panginoon, ni Matthew, na-realize niya ang kanyang pagtataksil, ang kanyang pagkukulang sa kanyang bayan. Kaya siya ay bumawi. Pinunuon niya kung ano yung kanyang pagkukulang. Salamat po sa kanyang buhay. Church, meron ba tayong kilalang tao na minimithi na madala dito? Katulad ni Matthew, in-invite niya lahat ng kanyang ka-office mate para sa isang Bible study. O kaya naman tayo ay si Matthew na mayroong mga upuan na kailangan na nating lisanin, alisan. O kaya naman katulad tayo ni Matthew na mayroon tayong na-realize ngayon na pagkukulang, na gusto na nating mag-pay back, na gusto na nating bumawi, na gusto na nating ayusin. Dahil habang may buhay pa tayo, ay tsansang ibinibigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sa kaluwalhatian ng Diyos yun, kapag ang invitation na ito ay tayo ay tumugon at di natin isiwalang bahala. Come on, you pray to God. You talk to God. Sometimes, tayo si Matthew. Sometimes naman tayo yung Pharisee na nagja-judge na kagad sa tao. Na itong taong ito, hindi na ito magbabago. Hindi ako katulad ng taong ito. And sometimes, balik tayo kay Matthew. We realize our mistake, yung ating mga pagkukulang. Talk to God. Lalo na kapatid yung pagkukulang natin sa Diyos. It's about time na tayo'y bumawi sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Salamat sa buhay ni Matthew. Salamat sa pag-embrace niya uli sa mga taong pinagkakulangan niya. Mga taong sumama ang loob sa kanya. Binalikan niya at ipinangaral niya at isinulat niya ang inyong gospel sa lingwaheng naunawaan nila. Salamat po, Panginoon. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.